Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at binigay sa kanya ang kapahamalan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At purihin ang Panginoon, ngayon po ay April 16, 2026 at ang ating pong Thursday Gospel, ang ating pong pagninilayan bilang pagkaing espiritual. Sapagkat sinabi po ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So ang ating pong pagbasa ay nagmula po kay San Juan. Chapter 3 verses 31 to 35. Ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito ay sinasabi na ang nagmula daw po sa langit ay dakila sa lahat. Amen? At pinatotohanan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga nakita at narinig. Pero meron pa rin mga hindi naniwala sa kanya. At sinabi din po dito na mahal ng ating Diyos Ama ang anak, ang Panginoong Hesus. At ibinigay sa Panginoong Hesus ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. At ang nagkakaroon ng pananalig sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Pero ang hindi nananalig sa Panginoong Hesus ay mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin ngayon, masasabi natin na ano kaya ang buhay sa langit? Ano po ba? Siguro kung sa imagination natin payapa, walang away, nandun ang Diyos, mga anghel, ulap, parang gano'n, parang very perfect na yung buhay sa langit kasama ang Diyos. Pero alam niyo po ba, na dito pa lang sa lupa, kahit buhay pa tayo, hindi pa tayo namamatay, pwede nang mapasa atin ang langit, ang kaharian ng Diyos. Amen. Hindi natin kinakailangan mamatay muna. Mamatay na. At halimbawa talagang para tayo sa langit, mapunta tayo sa langit. Para na maranasan natin kung ano ba talaga ang buhay sa langit. Ang mga salita ng Diyos, mula yan sa langit, mula yan sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay mula sa langit, galing sa ating Ama. Sa buhay natin ngayon, kahit maraming mga pagsubok tayong hinaharap, pwedeng maging langit ang ating buhay. Sa paanong paraan? Kung bibigyan lang natin ng puwang ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin ay lagi nagkakaroon ng ugnayan. Sapagkat ang pagsunod sa ating Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob, ng kinakailangan
ng pagmamahal, ng pag-ibig sa ating Diyos. Yung bang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay, langit na yun. Naalala ko na minsan pag nag-aaway ang mag-asawa, sasabihin, ayoko na sa buhay na ito, impyerno tong buhay na to. Parang parang pag sinabing mo, impyerno tong buhay na to, parang ano ba, nakapunta ka na ba sa impyerno? Di po ba? Pero hindi kung minsan nararamdaman natin sa dami ng mga problema, hinanakit, parang impyerno na yung nararamdaman natin, no? Pero hindi sa araw-araw ginawa ng Panginoon, pwede itong maging langit. Sapagkat, kung i-consider natin, tatanggapin natin araw-araw sa ating puso ang presensya ng Diyos. Nandito tayo sa lupa, yes, nasa katawang lupa tayo. Nandito tayo sa lupa, nasa katawang lupa tayo, pero yung pakiramdam natin ay nandyan ang Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento sa buhay ng Panginoong Hesus, yung siya nasa dagat. Nakasakay siya sa bangka kasama ang kanyang mga ilang alagad. At biglang lumakas yung hangin, pumasok yung alon sa loob ng bangka at nataranta yung mga alagad. At ginising ang Panginoong Hesus, no? Sabi, gising po kayo, lulubog po tayo. Natakot na sila, no? Nag-worry na sila. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ang liit naman ng inyong pananampalataya. Kasama niyo na ako, natatakot pa kayo. At di ba, inutusan ng Panginoong Hesus na tumigil, yung malakas ng hangin, yung alon, at sumunod sa Kanya. Ganon din ang buhay natin. Makukonsider natin na parang makalangit yung ating pamumuhay kung nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon na nandyan lang siya. Mahirap kasi maintindihan, maunawaan, matanggap ang mga makalangit na bagay, mga paliwanag, di po ba, mga experience, kung wala sa atin ang Diyos. Kasi maunawaan lang natin ang mga makalangit sa pamamaraan ng espiritual na kaugnayan natin sa Diyos. Likas tayo makasalanan, tayo isinilang na talagang, di ba dito sa mundo, na expose tayo sa kasalanan. Kaya nga, ang Panginoong Hesus na galing sa langit, ibinigay sa atin ng ating Ama upang tubusin ang ating mga kasalanan para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Pero dito pa lang sa lupa, pwede na natin na-experience yun. Pwede na tayo mag-practice dito. Paano tayo kumanta sa Panginoon, paano tayo makipag-usap sa Kanya sa pananalangin, paano tayo magbasa ng Kanyang mga salita na magiging gabay natin upang tayo makasunod sa Kanyang kalooban. Yung bang nasa gitna tayo ng pagsubok, pero nandoon yung presensya ng banal na Espiritu. Yun. Parang, yun na yung patikim ng langit. Amen? Yung bang nasa gitna tayo ng mundo na puno ng kaguluhan, mundo na naghahari ay si Satanas, pero sa puso natin nandoon ang Diyos. At kapag nandoon ang Diyos, nandoon ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya pahalagahan natin ang mga nababasa natin sa salita ng Panginoon kasi galing ito sa Diyos sa langit, sa Kanyang kaharian. Ito na yung pinakamataas, wala nang tataas pa dito. Kaso, tayong mga tao, ang pinakikinggan natin kung ano ang meron sa mundo na nagdadala sa atin sa kasalanan. Mula sa mundo, yung sinusunod natin, instead of mula sa langit. At patuloy tayo magiging gano'n, ang mangyayari sa buhay natin. Nabubuhay lang tayo para sa mundo. Hindi tayo nakakapaghanda para sa buhay na walang hanggan. Amen. Masarap mabuhay sa bawat araw na kasama natin ang Panginoon. Yung bang nararamdaman natin na yes Lord, nandyan ka. Spiritually. Spirit to spirit. Yung mga ginagawa natin, naaayon sa utos, sa batas ng langit. Amen. Ang plano naman talaga ng ating Diyos Ama is buhay na kasiya-siya. Kaya lang siyempre, di ba nasira
dahil sa kasalanan pumasok. Pero, andyan ang ating amang Diyos na pagmamagawa siya ng paraan, dinala niya ang kanyang buktong na anak mula sa langit, ibinaba dito sa lupa, nagkatawang tao, para sa atin, para ibigay sa atin yung langit. Hindi yung, ang langit sa atin yung maraming pera, pagka nasa katanyagan, di ba? Parang heaven, cloud 9. Yung ating pakiramdam, hindi ganun. Ang gustong pakiramdam, buhay, na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kundi, natututo tayong ma-appreciate ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian, ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nawa itong mabuting balitang ito ay makapagnilay po tayo. Na dito pa lang sa lupa, pwede na tayong mabuhay sa araw-araw na parang na tayo nasa langit. Kapag si Kristo ay nasa puso natin, nananampalataya tayo sa Kanya, iniibig natin siya, gumawa tayo ng kabutihan dahil mahal natin siya. Ang mga bunga ng banal na Espiritu ay nasa atin. Langit na yun. Amen. Langit na yun. Nawa matuto tayong pumili lagi ng mga makalangit na desisyon. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa mundo na may digmaan. Ang spiritual na digmaan. Between good and evil. Kaya lagi natin pilitin sa tulong ng Diyos, laging sa tulong ng Diyos. Mahirap kasing mabuhay na parang nasa langit ka na kung wala ang tulong ng Panginoon Kasi talagang lalapitan at lalapitan tayo ng talo ng dyablo para hilahin tayo papunta sa impyerno. Amen. Kasi ayaw niya na tayo ay makarinig ng mga makalangit na kanta, makalangit na sayaw, makalangit na mga salita ng Diyos. Ayaw niya yun. Kasi mabubuksan ang ating isipan. Mabubuksan ang ating isipan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ang masalangit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng mga makalangit na dapat namin inilalagay sa aming isipan. Tunay nga Panginoon, na ang dami namin ginagawa na hindi papunta sa langit, kundi papunta sa kapahamakan. Ang presensya ng iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng tapang, ng kakayanan, ng karunungan, ng kababaang loob, upang sa araw-araw na hinaharap namin mga pagsubok, langit pa rin ang nararamdaman namin dahil ang presensya mo ay nasa aming buhay. Tayo po ay manalangin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintuin sa tukso, higyan mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Muli ang ating pinagnilayan ay maisabuhay po natin. Maisa puso, at maibahagi sa iba. So, ipagkakaloob ni Lord ang April 17, Friday Gospel. Muli, sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita bilang pagkaing spiritual natin. To God be the glory.